Ang pagiging sobrang possessive ng lalaking ito ang naging dahilan kung bakit nasira ang kanyang relasyon sa nobya. Ito din ang tumulak sa kanya upang gawin ang isang karumal-dumal na bagay. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Kaya sit back, relax at i-enjoy ang video na ito dahil sisimulan na natin ang kwentuhan. Ang bansa ng Australia ay kinokonsiderang isa sa may mga pinakamalagong ekonomiya sa buong mundo. Maraming mga oportunidad ng trabaho dito at magandang education system na nakakaakit sa maraming banyaga na makipagsapalaran sa bansa. Isa na doon ang estudyanteng nagngangalang si Jasmine Kaur na nagpunta din ng Australia ng taong 2018. Si Jasmine ay nagmula sa bansa ng India kung saan sa kanyang mga kabataan lumaki ito sa bayan ng Narenggar na matatagpuan sa Sangha District. Kahit sa kanyang murang edad, ito ay matulungin na sa ibang tao at ginagawa din niya ang lahat ng kahit anong makakaya upang makatulong sa pamilya. Mabait at magalang na bata din si Jasmine na ito ay sobrang mahal ng kanyang dalawang kapatid na si Gudmanpreet at ang kuya niya na si Sukhmanpreet. Ang nakakalungkot lang, maaga silang nawala ng ama dahil pumanaw ito nang siya ay teenager pa lamang. Ang trahedyang hinarap ng pamilya nilang ito ay ang tumulak kay Jasmine na magkaroon ng pagnanais na maging isang nurse. Umaasa ito na sa matatanggap niyang training at kwalifikasyon, maaari na niyang maalagaan ng mas mabuti ang ina pag ito ay tumanda na. Kaya nang isinasa isip ito, nakiusap siya sa kanyang ina kung pwede ba siyang lumipat ng Adelaide na matatagpuan sa timog na bahagi ng Australia upang mag-aral ng nursing. Matagal na rin naman niyang pangarap ang makaranas ng buhay sa labas ng India. Noong una, nagdalawang isip pa ang kanyang ina kung papayagan ba niya ito, lalo pa at ito ang unang pagkakataon na lalayo ang anak sa kanila. Di naman tumagal, sumang-ayon ito ngunit sa isang kondisyon. Kinakailangan niyang tumira kasama ng kanyang mga tito at tita na naninirahan din sa Adelaide. Siyempre, dahil hindi naman ito mahirap gawin, masayang tinanggap ni Jasmine ang kondisyong iyon. Ngayon, nang ang kanyang application sa University of Southern Adelaide ay na-approve na, sobrang naging sabik ito sa pagsisimula ng kanyang buhay sa ibang bansa. Sa mismong buwan na iyon, hinanda nito ang kanyang mga gamit, nagpaalam sa kanyang pamilya at lumipad na patungong Australia. Pagkadating niya sa syudad ng Adelaide, nakatagpo si Jasmine doon ng panibago at masayang buhay. Nakahanap din ito ng trabaho agad sa isang aged care facility na nagngangalang Southern Cross Care na malapit lang sa kanyang paaralan. Dahil sa angkin niyang kasipagan, pagiging maaasahan at palakaibigan, mabilis itong nakagaanan ng loob ng kanyang mga pasyente at katrabaho. Habang nag-aaral sa universidad, dito na niya nakilala ang isang binatang nagngangalang Tarikjot Singh. Mabilis na naging malapit ang dalawa sa isa't isa dahil sa mga pagkakatulad nila kung saan una, pareho silang may Indian na background at pangalawa, pareho din silang lumipat ng Australia upang mag-aral. Ang mga simpleng bagay na ito ay ang naging dahilan upang umusbong ang pag-iibigan sa kanila na kalaunan naging opisyal na magkasintahan ang dalawa. Pag-usapan naman natin ngayon ang background ni Tarikjot. Ipinanganak si Tarik noong taong 2000 sa kanyang mga magulang na sina Mohan Singh at ang ina niyang si Jasbir Kaur. Lumaki ito sa isang bayan na tinatawag na Balala Village na matatagpuan malapit sa Samrala sa India kung saan ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang magsasaka at factory worker. Ang ina naman niya ay nananatili lamang sa kanilang bahay bilang siya ang pinakanangangalaga sa buong pamilya. Si Tarik ay magaling at matalinong estudyante na madalas itong nakakakuha ng mataas na marka sa kanyang mga exam. Sa kolehiyo, ninais nitong kumuha ng kursong Computer Sciences, kaya nang pagka-graduate nito ng high school, lumipad siya agad sa Australia upang ipagpatuloy ang pangarap. Na-approve ang college application nito sa University of Adelaide kung saan sinimulan niya ang pag-aaral sa kanyang degree noong taong 2016. Habang nag-aaral,
Si Tariq Chot ay nagtatrabaho din bilang isang respite carer at noong taong 2020, nang nagsimulang pumasok si Jasmine sa parehong universidad, doon na nagtagpo ang landas ng dalawa. Sa mga mata ng mga tao, mukhang maayos at masaya naman ang relasyon ng magkasintahan. Pero ang totoo habang tumatagal, nagsimulang magkalamat ang kanilang pagmamahalan. Noong una, hindi klaro kung paano o saan talaga nagsimulang masira ang lahat, ngunit kalaunan, pareho nang nanghimasok ang kanilang mga magulang sa relasyon nila. Ngayon, habang ang ama't ina ni Tariq Chot ay gustong-gusto si Jasmine, na iniisip pa nga nilang sila ay bagay na bagay sa isa't isa at na pinapayagan din nila itong magpakasal, ang pamilya naman ni Jasmine ay may nararamdamang hindi maipaliwanag na pag-aalinlangan. Depende sa makakausap mo, iba't ibang bersyon ng kwento ang makukuha mo mula sa dalawang pamilya. Ayon sa mga magulang ni Tariq Chot, sinubukan daw ni Jasmine na kumbinsihin ang pamilya nila na bigyan sila ng biyaya upang magpakasal. Ngunit di umano, ang mga tito at tita ni Jasmine ay mahigpit na kumontra sa ganoong ideya. Dahil din sa mas malakas na financial background nila, tinutulan ng mga ito ang relasyon ng dalawa kung saan pressure daw nila si Jasmine na tapusin na ang relasyon niya kay Tariq Chot. Bilang resulta, iyon daw ang dahilan kung bakit ito nahulog sa depresyon. Dagdag pa nila, sinubukan daw ng pamilya ni Jasmine na ipakasal siya sa iba, kaya daw ito naglugmok sa kalungkutan na humantong pa sa pagtatangka niya sa sariling buhay. Pero syempre, dahil daw sa kanilang anak, nailigtas ito mula sa tiyak na kapahamakan. Ngayon, si Jasmine ay may ibang pananaw naman sa kanilang sitwasyon sa mga panahong ito ay nangyayari. Madalas itong magbahagi ng saloobin sa kanyang ina na bagaman nagsimulang maayos at masaya ang kanilang relasyon, si Tariq Chot ay naging sobra ng controlling. Ayon pa sa kanya, nililimitahan ni Tariq Chot kung saan lang siya pwedeng pumunta nang hindi siya kasama, kung sino lang ang pwede niyang samahan at kung maging sino lang ang pwede nitong i-message. Sa sariling salita pa ng ina ni Jasmine, si Tariq Chot ay obses sa kanyang anak na nagmamadali itong mag-propose ng kasal. Taong 2021, tuluyan nang napagod si Jasmine sa possessive na ugali nito na nagdesisyon na siyang tapusin ang kanilang relasyon. Ang problema lang, sa halip na maayos ang gulo sa pagitan nila, lalo lang itong lumala. Sa kabila ng opisyal na paghihiwalay ng dalawa noong January 4, 2021, makikita mo na ang desisyong iyon ay hindi basta-bastang tinanggap ng kanyang ex-boyfriend. Mula ng pagtapos ng kanilang relasyon kasi, sinimulan ding harasin at tinok ni Tariq Chot ang dating nopya. Pinapanood niya ng maigi ang mga aktibidad nito online, sinusundan nito pa uwi at iniinsulto din sa pamamagitan ng mga text messages. Ang mga mensahe na to ay napakarami na halos nakakatanggap ito ng daan-daang text messages araw-araw. Pinagbabantaan din ito hindi lamang si Jasmine, kundi pati na rin ang kanyang pamilya. Maliban pa doon, tinatakot niya rin ito na kung hindi daw babalik si Jasmine sa kanya, ay sasaktan niya ang kanyang sarili. Dahil sa takot at pag-aalala, nireport ni Jasmine ang lahat ng ginagawang ito ni Tariq Chot sa pulisya. Kalaunan, pati ang pamilya ni Jasmine ay sinimula na rin itong guluhin. Ngunit sa halip na sumuko, patuloy lang na nagbigay ang dalaga ng lahat ng impormasyon at follow-up statements niya sa mga otoridad. Ipinaliwanag din niya ng malinaw sa pulisya na bagaman sila ay nagkaroon ng relasyon dati sa loob ng 9 na buwan, tapos na ang namamagitan sa kanilang dalawa. Pero hanggang ngayon, patuloy pa din siya nitong sinusundan maging sa kanyang pinagtatrabahuan. Dagdag pa aniya, sobra itong nagagalit kapag nagpaplano siyang makipagkita sa kanyang mga kaibigan o kapag may pupuntahan siya na hindi ito kasama. At kapag tinuloy naman niya ang mga planong ito, hindi ito tumitigil sa kakatawag hanggat ito ay makauwi sa bahay. Bilang pag-aksyon naman ng Adelaide Police sa mga reklamong ito, binigyan nila ng formal na babala si Tariq Chot na ihinto na ang pag-stalk kay Jasmine noong February 2021. Inisip pa ng pamilya ng dalaga na ang opisyal na babalang ito mula sa mga otoridad
ay magiging sapat na upang mapigilan ang obsesyon ng binata. Sa kasamaang palad, doon sila nagkamali. March 6, 2021, isang buwan ang lumipas pagkatapos na matanggap ni Tarikchot ang babala mula sa pulisya, mukhang tumigil na ito sa panggugulo. Gayunpaman, ikinagulat ng mga employers ni Jasmine sa Southern Cross Care Home nang napagtanto nilang ilang araw na itong hindi sumisipot sa trabaho. Kung titingnan mo ang record ni Jasmine kasi, kailanman hindi ito nalilate o nag-a-absent maliban na lang kung may mahalaga itong pupuntahan na siguradong ipinapaalam niya rin sa kanyang manager. Kaya ang biglaang hindi pagpasok nito ay lubos na pinagtaka at ikinabahala ng kanyang mga katrabaho. Nang mga panahong iyon, upang maibisan ang kanilang pag-aalala, sinubukan nilang tawagan ang tahanan ng mga tito at tita ni Jasmine upang malaman kung okay lang ba ang lahat. Pero sa kasamaang palad, pati sila ay wala ring alam kung nasaan na ang pamangkin. Ang balitang iyon ay nagresulta sa paghahanap nilang lahat para sa nawawalang dalaga. Pero nang wala pa rin nangyayari sa kanilang paghahanap, doon na sila humingi ng tulong sa pulisya at nag-file ng missing persons report. Ngayon, ang posibilidad na lumaya si Jasmine ay mukhang malabong mangyari, lalo pa't mahal niya ang buhay na naitatag sa Adelaide. Buhay na mas gumanda pa ngayon na si Tarikchot ay wala na sa larawan. Dagdag pa doon, nagplano pa nga itong umuwi sa India sa unang pagkakataon sa loob ng 3 years simula nang nag-aral siya sa Australia. At sobrang sabik ito na makita sana muli ang kanyang pamilya. Nang walang kahit anong leads, tinuon ng mga detective ang kanilang focus sa dati niyang nobyo na si Tarikchot, kung saan dahil din sa formal caution na natanggap nito dati, automatic siyang naging pangunahing person of interest ng mga pulisya. Bagaman siya ay mukhang willing na makipagtulungan sa kanila, mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagkawala ni Jasmine, ni hindi nga raw nito alam na ito pala ay nawawala. Ayon pa sa kanyang salaysay, noong gabi na ito ay biglang naglaho, siya ay nasa kanyang tahanan lamang at nagpapahinga mag-isa. Ngunit hindi naman tumagal, nagsimulang masira ang alibay niyang ito. Pagsikat ng araw ng sumunod na umaga, bigla na lang niyang binago ang kanyang kwento. Ngayon, sinabi naman niya na nakita daw nito si Jasmine ng araw na iyon, pero hindi nga lang niya inaasahan na kinitil daw nito ang sarili niyang buhay. At sa halip na tumawag ng tulong, natakot daw itong mapagbintangan kaya nagpasya siya na ilibing na lang ang katawan ng dating nobya. Tinago ni Tarikchot ang katawan ni Jasmine, mga 400 o 400 na kilometro ang layo patungo sa hilagang bahagi ng Adelaide na tinatawag na Flinders Ranges. Ang lugar na iyon ay matatagpuan malapit sa Bunkers Conservation Reserve at Dikara Flinders Rangers National Park. Ngayon, kung ang pagbabago ng kwento niya ng pangalawang beses ay mukhang nakakasama na sa kanyang imahe, nagdesisyon pa itong dagdagan ng kwento at nagbigay ng bagong salaysay sa pangatlong pagkakataon. Ipinaliwanag naman niya ngayon na pinagkasunduan daw nilang dalawa na tapusin ang kanilang buhay ng magkasama, pero nang dumating ang huling minuto, hindi niya ito nakayanang gawin. Sa kanyang pag-amin na alam niya kung saan matatagpuan ang katawan ni Jasmine, sinamahan niya ang mga detective na magmaneho ng 5 oras patungo sa hilaga ng Adelaide sa isang mababaw na libingan. At ng konting hakbang lamang mula sa sasakyan, nahanap din nila ang bangkay nito. Pagkakuha nila ng katawan ni Jasmine, may isang bagay lang silang napansin agad na hindi tumutugma sa kwento ni Tarikchot. Ang mga kamay nito ay nakatali sa kanyang likuran gamit ang zip tie, ganoon din ang kanyang mga paa. Maliban pa doon, ang kanyang mga mata ay tinakpan naman ng blindfold. Nahanap din ng mga officer sa area ang kanyang salamin, name badge sa trabaho at sapatos na tinapon sa kalapit na basurahan. Nang puntong iyon, tumaas pa ang pagsususpetsa ng pulisya kay Tarikchot na hinigpitan pa nila ang pag-iimbestiga dito. Doon na nila nakuha ang mga CCTV footage ilang oras lang bago nawala si Jasmine. Si Tarikchot ay nakuhanan sa surveillance na pumasok sa local Bunnings hardware shop sa Adelaide kung saan ito ay bumili ng jerrycan, tape, gloves
pala at cable ties. Makikita mo rin sa video na ito ay relax lamang at mukhang hindi rin ito malalang na-anxiety o nasi-stress. Nagawa pa nga nitong pumirma sa COVID declaration form at humingi pa ng assistance sa isang empleyado. Makukuhanan pa siya ng isang kamera na nagbabayad sa cashier bago ito lumabas ng store, bit-bit ang mga perpektong mga gamit para pagtakpan ang isang murder. Isang oras pa ang lilipas, makukuhanan naman ito sa CCTV camera ng gasoline station na nagkakarga ng gas sa kanyang sasakyan. Nang kinuha naman ng mga officer ang kanyang cellphone upang i-check, nahanap nila ang mga daang-daang text messages na pinadala nito sa numero ni Jasmine at sa kanyang pamilya ng mga nakaraang buwan. Dagdag pa doon, nakahanap din sila ng 2 unsent text messages na sinulat niya para kay Jasmine ilang araw bago ito nawala. Ang unang mensahe ay nagsabi, "Sa kaloob-looban ko, ito ang aking nararamdaman, pero hindi ako makaget over." At ang pangalawang mensahe naman na mas nakakakilabot, ang sabi nito, "Malas mo lang at buhay pa ako. Chip, maghintay at manood ka lang, makukuha mo rin ang sagot. Lahat kayo, makukuha ninyo ang sagot." Nang oras ding iyon, inaresto at kinasuhan ng pulisya si Tariq Jot Singh ng kidnapping at murder para sa mga ginawa niya kay Jasmine. Ngunit syempre, mariing itinanggi ng pamilya nito ang mga akusasyon sa kanilang anak. Sa autopsiya ng bangkay ni Jasmine, mas nadurog pa ang puso nila dahil sa nadiskobring paghihirap nito bago siya namatay. May nakita silang mga lupa sa lalamunan nito hanggang sa kanyang lower esophagus na nagpapahiwatig na siya ay humihinga pa nang nilibing ito ni Tariq Jot. Ibig sabihin, ng puntong iyon, damang-dama niya ang hirap ng kanyang kinalalagyan na sitwasyon hanggang sa nawalan siya ng buhay. Ang iba pang nakakagimbal na detalye ng pagkamatay nito ay narinig ng nagluluksang pamilya ni Jasmine sa loob ng korte at gayon din ang mga kamag-anak ng killer. Para sa prosekusyon, ang mga aksyong ginawa ni Tariq Jot ay nakakakilabot, kalkulado at pinag-isipang mabuti. Ang mga sumusunod na bahaging maririnig nyo ay ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ilang araw bago ang pagpatay kay Jasmine. Mga unang linggo sa buwan ng Marso, pumunta si Tariq Jot sa Bunnings Warehouse upang bumili ng mga bagay na gagamitin niya para sa kanyang plano. Nang gabi ding iyon, hiniram niya ang kotse ng kanyang roommate at pinalitan ang SIM card sa kanyang cellphone. Bandang 9:00 ng gabi, nagmaneho ito patungo sa pinagtatrabahuan ni Jasmine at naghintay sa kotse hanggang sa paglabas nito. Ilang minuto bago mag-10:00 ng gabi, agad niyang kinidnap si Jasmine pagkalabas nito sa trabaho sa may Southern Cross Care Home sa North Plimpton. Hanggang sa araw na ito, tumangging magbigay ng detalye si Tariq Jot kung ano ang eksaktong nangyari sa kanilang dalawa pagkatapos noon. Ngunit ayon sa mga ebidensya, itinali niya ang mga kamay nito sa kanyang likuran gamit ang zip tie at pati na rin ang kanyang mga paa. Pagkatapos, nilagyan niya ng blindfold ang mga mata nito at tinakpan ang kanyang bibig bago niya ito ipinasok sa loob ng kotse. Doon na nagmaneho si Tariq Jot ng halos 5 oras at mga 400 na kilometro patungo sa Flinders Ranges kung saan ang puntong iyon meron sana siyang sapat na oras upang baguhin ang isip sa kanyang gagawing krimen. Ngunit sa kabila nun, pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang malagim na plano. Sa isang salaysay pa niya sa korte, sinubukan daw niyang maglagay ng hiwa sa leeg nito pero hindi iyon naging sapat upang mamatay si Jasmine. Pagdating sa lugar kung saan niya inihanda ang mababaw na libingan nito, binuhat niya ang dating nobya pababa ng kotse at itinapon ito sa hukay. Nang puntong iyon, patuloy ang pagiyak ng dalaga dahil sa sobrang takot na nararamdaman niya. Pero hindi nagpatinag dito si Tariq Jot at tuluyang nilibing ito ng buhay. Nang natakpan na niya ng lupa ang buong katawan nito, agad siyang nagmaneho pabalik ng Adelaide at tinapon ang mga ebidensya sa basurahan ng isang nadaanan niyang rest stop.
Sa paglilitis ng kaso sa korte, piniresenta ng prosekusyon ang lahat ng ito bilang ebidensya at patunay na si Tariq Jot ay isang walang konsensyang kriminal na tinapos ang buhay ni Jasmine dahil lamang sa hindi niya makontrol na obsesyon at sa nais nitong makaganti. Habang depensa naman ng mga abogado nito, hindi lang daw talaga nakayanan ni Tariq Jot ang breakup nila ng nobya kaya nawala ito sa katinuan. Una rin itong nagplead ng not guilty before nagbago ang isip nito at nagplead ng guilty ilang linggo lang bago ang scheduled na paglilitis ng kanyang kaso. Dahil din sa malaking posibilidad na makakuha ito ng life sentence, ang kanyang kampo ay sinubukang mapababa ang hatol sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakita sa korte na isa iyong crime of passion. Ayon pa sa salaysay ng depensa, ang kanyang pag-iisip ay wala sa katinuan ng mga oras na iyon dahil siya daw ay nag-mentally collapse pagkatapos ng kanilang breakup. Sagot naman ng prosekusyon, may premeditation na nangyari dahil ilang araw na pinagplanuhan ni Tariq Jot ang mga gagawin hanggang sa pagsubok niyang ligpitin ang mga ebidensya sa krimen. Dagdag pa nila, ang pagpatay kay Jasmine ay walang kaawa-awa na pinahirapan pa ito ni Tariq Jot hanggang sa kanyang huling hininga. Sa huli, pumanig ang judge sa kampo ng prosekusyon kung saan noong July 5, 2021, si Tariq Jot Singh ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong ng may minimum term na 23 years sa kulungan. Sa panahon na magiging eligible na ito na kumuha ng parol, siya ay nasa edad na 45 years old na. At kung sakali mang ito ay mapapalabas sa kulungan ng panahong iyon, siguradong agad itong madedeport sa India. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa ngayon. Anong masasabi ninyo sa kasong ito? May pwede ba sanang magawa upang mapigilan ang nangyaring krimen o wala? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang nating mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.